Magandang araw mga ka-agri-guide at welcome po ulit dito po sa aming channel. Matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload dahil medyo busy po ngayon. Sa episode po na ito, ipapakita po namin kung paano po ang paggamit namin dito po sa Aqua Nitrifying and Other Fixing Probiotics. Ito po ay nabibili sa Lazada or sa Shopee. Ang pagkakatanda ko po dito ay parang 2,500 po yata yung ganito kalaking 350 grams. So, ginagamit po namin ito sa aming fish pond. Ang purpose po nito ay maiwasan po yung pag-arise po ng ammonia. Ang purpose din po niya, yung pong waste na napoproduce po ng ating mga isda, mga tira pong mga pagkain na nagkukos din po ng ammonia sa tubig is kino-convert po niya para po maging edible po para po sa ating mga isda. So ang kagandahan po niya, yun nga po naiwasan po natin ang ammonia at the same time na-convert po niya into consumable po para po sa ating mga isda. So ngayon po ipapakita po namin kung paano po namin ito i-mini-mix para po mailagay sa ating po mga fish pond. So ang kailangan po natin dito ay ito pong tubig, 10 liters po na tubig at pagkatapos po 800 ml na molasses at ito pong orobiotics na aqua nitrifying with other fixing probiotics. So ganito lang po ang ginagawa namin. Sa 10 liters po na tubig, ihahalo lang po itong 800 ml na molasses. Make sure nyo lang po na mahalo po siya ng maigi bago po natin ilagay yung powder po ng orobiotics. Tapos na po namin siyang mahalo ng maigi. Make sure nyo lang po din nahalo nyo po siya ng maigi. Then at pagkatapos po, mag-scoop lang po tayo. Ang aming pong scoop dito ay 1/8 tablespoon po. So ito lang po yung nilalagay namin dito. Hahaluin po natin siya ulit. And pagka nahalo na po natin, lalagyan po natin siya ng oxygen para po mas mabilis po siyang mag-multiply. So alam naman po natin ang since bacteria po siya, madali po siyang mabilis po sila mag-multiply. So after po 8 to 12 hours po, pwede na po itong magamit. So ngayon po, lalagyan na po natin ng aerator ng oxygen po. So ngayon po, lalagyan na po natin siya ng oxygen. At pagkatapos po, tatakpan lang po natin siya. So tatakpan po to sa 8 to 12 hours, pero mas maganda po 12 hours po bago po gamitin para po at least yung mga bacteria po niya is talagang marami na po bago po natin ilagay sa pan. Kasi yun nga po, ang bacteria is mabilis po siya mag-multiply. So after 12 hours po, pwede na po yan gamitin. So yan po, meron po kaming tira pa po doon sa amin pong prayer nung isang araw pa po. Yung pong ganong karami na minix namin, umabot po siya usually sa amin mga 3 araw. So after po namin mag-drain sa umaga, naglalagay po kami ng isa't kalahating tabo na at least
1 liter, 1.5 liters po every pan po namin, every day, every morning po. So ngayon po, ganito po kami maglagay ng aming na mix na po na nitrifying. So yan po, saboy lang po namin na ganyan sa buong pan. Ayun naman po, magpapakain po tayo ng mga isda. Alas 6 pa lang po ng gabi dito pero madilim na po. So dito po tayo ngayon sa aming first pan. Second batch po namin sila. So papakain na po natin. Sila po ay 3 months and 2 days na po ngayon. Ngayon po, nandito na po tayo sa pan number 2. Ito po ang aming mga first batch. Sila po ay 3 months and 12 days na po. So, paano po natin. Mamaya po dito tayo kukuha ng sample kung gaano na po sila kalaki. Ngayon po dito tayo sa third pan. Isa po sa aming mga second batch din. So papakainin po natin sila. Ngayon po, tapos na natin sila magpakain pero mag-testing po tayo kung gaano na po kalalaki yung ating 3 months and 12 days. Yan. Ganyan na po sila kalalaki ang ating po mga 3 months and 12 days. So, try natin makakuha. Yan. Ganyan na po sila kalalaki. 3 months and 12 days. Pwede na iprito. Pero, papalaking pa natin yan sila. Yan po sila. Maraming po salamat sa lahat po ng mga nanood. Sa mga bago po sa channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at subscribe para po lagi po kayong updated dito po sa aming farm. Lalo-lalo na po dito po sa aming pagtitilapia. Hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming po salamat. Paalam.